Maluwang na cabin at kaya magsakay ng hanggang sa 20 passengers. Ang mga sasakyan na ito ay gamit ng marami na tumatagal ng hanggang sa 5 dekada dahil sa tibay, praktikal, tipid at magandang quality. Mula sa mga pinagkakatiwalaang brand, ililista natin ang 5 pinakamagandang pampamilyang van sa Pilipinas ngayon kasama ang mga affordable na price tag nito. Number 1 sa Pilipinas na matibay, praktikal at affordable van ay itong Toyota Light Ace. Kung nagharap ka ng isang maliit ngunit maasahang utility vehicle para sa iyong negosyo, isa sa pinakasikat na pagpipilian sa Pilipinas ay ang Toyota Light Ace. Sa kabila ng compact nitong sukat, napatunayan na ito ng maraming negosyante bilang isang matibay, praktikal at matipid na sasakyan para sa pang-araw-araw na operasyon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito pinipili ng maraming Pilipino ay ang fuel efficiency nito. Dahil gumagamit ito ng maliit at matipid na makina, ay mas mababa ang konsumo nito sa krudo kumpara sa malalaking commercial van. Malaking tulong ito sa mga negosyanteng araw-araw bumabiyahe tulad ng delivery service, bakery, water refilling station, online selling at courier business. Isa pa sa mga paunahing bentahe ng Toyota Light Ace ay ang compact size nito. Dahil maliit ang body ng sasakyan, madali itong imaneho sa makikitid na kalye, residential areas at masikip na palengke o business district. Hindi rin gaanong mahirap iparada kahit sa mga limitadong space, kaya napaka-practical para sa mga negosyong nasa urban areas. Pagdating naman sa maintenance, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit patuloy itong tinatangkilik. Kilala kasi ang Toyota sa tibay at reliability ng kanilang mga sasakyan dahil dito madali ring makahanap ng piyesa at maraming mekaniko sa buong Pilipinas ang may karanasan sa pag-aayos nito. Karaniwang mas mababa rin ang maintenance cost kumpara sa ibang commercial vehicles sa parehong kategorya. Available ang Toyota Light Ace sa iba't ibang configuration tulad ng panel van na angkop sa mga negosyong nangangailangan ng protektadong cargo space at pick-up na mas bagay para sa mga paghahakot at iba't ibang uri ng kargamento. Dahil dito madaling pumili ng variant na akma sa pangangailangan ng negosyo mo. Sa usapan naman ng mga special features, may mga modernong kagamitan din itong Light Ace kahit papano depende sa variant nito. Bilang dito ang power steering na nagpapagaang ng pagmamaneho lalo na sa mga trapiko. May air conditioning para sa mas komportableng biyahe, manual transmission na kilala sa tibay at simpleng maintenance lang at sapat sa cargo space para sa iba't ibang klase ng produkto. Idinisenyo rin ang chassis nito upang kayanin ng mga regular na commercial use basta't hindi lalampas sa itinakdang load capacity ng manufacturer. Ngunit tulad ng ibang sasakyan, meron ding ilang limitasyon ng Toyota Light Ace. Una, hindi ito ginawa para sa mabibigat na kargamento kapag palaging overloaded. Itong sasakyan ay maaaring mas mabilis ang pagkasira ng suspensions nito, gulong at iba pang piyesa. Mas bagay lang ito para sa mga light to medium duty deliveries. Pangalawa, hindi ito kasing lakas ng mga mas malalaking diesel commercial vehicles pagdating sa matatarik na daan o kapag puno ang karga. Dahil maliit ang makina nito, maaaring makaramdam ng kakulangan sa hatak ang ganitong sitwasyon. Pangatlo, limitado rin ang mga modernong safety at convenience features nito kumpara sa mas mamahaling commercial vans, depende sa variant din ito. Maaaring wala itong ilan sa mga advanced driver assistance technologies na makikita sa mas matataas na klase ng sasakyan. Pero sa kabila ng mga issue at limitasyong ito, nananatiling isang Toyota Light Ace sa mga pinipiling utility vehicle sa Pilipinas dahil pinagsama nito ang fuel efficiency, mababang maintenance cost, madaling availability ng pyesa at reputasyon ng Toyota pagdating sa tibay at reliability. Para sa mga nagsisimula pa lamang ng negosyo o naghahanap ng praktikal na sasakyan para sa pang-araw-araw na operasyon, isa ito sa mga pinakasulit na investment na maaaring pagpilian ngayon. Ang presyo ng Toyota Light Ace sa Pilipinas ay nakabase rin sa variant nito. Mula sa pick-up base variant na nagkakahalaga ng 651,000 na sinundan ng cargo aluminum van na nagkakahalaga ng 705,000 at 1.5 panel van variant na nagkakahalaga naman ng 710,000. Habang ang patrol vehicle ay nasa 826,000 at ang patient transport vehicle variant naman ay nagkakahalaga ng 951,000 pesos at ang Light Ace MPUV class variant na top of the line nito ay nagkakahalaga ng 1,004,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Number 2, ang Isuzu Traviz. Sa mundo ng mga negosyo, lalo na sa mga delivery at paghahakot ng produkto, hindi sapat na basta may sasakyan ka lang. Kailangan mo ng isang commercial vehicle na kayang magtrabaho araw-araw, kayang magdala ng mabibigat na karga at hindi madaling sumuko kahit sa matagalang paggamit. Dito pumapasok itong Suzuki Traviz, isang light-duty truck na ginawa para maging praktikal na partner ng mga negosyanteng nangangailangan ng lakas at tibay. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit marami ring Pilipino ang pumipili ng Isuzu Traviz ay ang reputasyon ng Isuzu pagdating sa matitibay at matitibig na diesel engine. Sa loob ng maraming taon, nakilala ang Isuzu bilang isa sa mga brand na pinagkakatiwalaan ng mga negosyante dahil sa tibay ng kanilang mga makina at kakayahan itong tumagal kahit ginagamit araw-araw sa negosyo.
Ang Isuzu Travis ay gumagamit ng diesel engine na idinisenyo para sa commercial use. Ang pangunahing gamit nito ay hindi lamang bilis kundi ang pagkakaroon ng sapat na hatak at tibay para sa pagbibiyahe na may kargang mabibigat. Para sa mga negosyong umaasa sa regular delivery, malaking bagay ang isang sasakyang kayang bumiyahe ng maraming kilometro nang hindi nagdudulot ng mataas na operational cost. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Travis ay ang mataas nitong carrying capacity. Kumpara sa karaniwang van, mas malaki ang kakayahan nitong magdala ng kargamento dahil truck-based ang disenyo nito. Dahil dito, naging paborito ito ng mga negosyanteng naghahatid ng furniture, construction materials, grocery supplies, appliances at iba pang produkto na nangangailangan ng mas malaking cargo area. Ang disenyo nito ay nakatuon sa pagiging praktikal. Mayroon itong malawak na chassis frame na maaaring lagyan ng iba't ibang body application depende sa pangangailangan ng negosyo mo. Maaaring gawing closed van, drop side truck, aluminum van, refrigerated body o iba pang mga customized na setup. Dahil dito mas nagiging flexible ang paggamit nito para sa iba't ibang industriya. Pagdating naman sa comfort at convenience, may mga features ang Isuzu Travis na tumutulong upang maging mas magaang ang trabaho ng driver. Mayroon itong power steering para mas madaling kontrolin lalo na sa masisikip na lugar. May air conditioning para mas maging komportable ang biyahe at cabin design na nakatuon sa pagiging praktikal para sa araw-araw na paggamit. Isa rin sa mga dahilan kung bakit pinipili ito ng maraming negosyante ay ang fuel efficiency nito. Kapag ginagamit ito sa tamang kondisyon, dahil diesel ang makina at ginawa para sa hauling, mas nagiging sulit ito kapag ginagamit sa regular na delivery na may sapat na karga. Kaya naman sa negosyo, mahalaga ito dahil bawat tipid sa gasolina ay direktang nakatutulong sa kita. Bukod pa dito, malakas din ang suporta ng Isuzu sa Pilipinas. Madali itong ipa-maintenance dahil maraming service centers. Available ang pyesa at maraming mekaniko ang may kaalaman sa mga Isuzu diesel engines. Kaya para sa mga negosyante, malaking advantage din ito dahil ang downtime ng sasakyan ay maaaring makaapekto sa operasyon at kita. Pero tulad ng ibang mga sasakyan, meron ding mga issue na dapat mong tingnan sa modelong ito. Una, dahil truck-based ang disenyo nito, maaaring hindi ito kasing komportable ng isang passenger van kapag walang karga. Mas ramdam ang matagtag na biyahe lalo na sa lubak-lubak na kalsada dahil ang pangunahing prioridad nito ay tibay at kargahan. Hindi luxury comfort ang meron sa modelong ito. Pangalawa, mas malaki ang body nito kumpara sa maliliit na utility vehicle. Tulad ng compact vans, sa mga lugar na masisikip na daanan ay limitado ang parking space. Maaaring kailangan ng mas maingat na pagmamaneho para hindi makasagi. Pangatlo, para sa mga negosyong hindi naman nangangailangan ng malalaking kapasidad ng karga, maaaring mas malaki ang gastos kumpara sa mas maliliit na utility vehicle. Kung light delivery lamang ang pangangailangan, maaaring hindi mapakinabangan ng husto ang laki at lakas nito. Ganun pa man kung hanap mo naman ay isang sasakyang pangmatagalan, kaya magtrabaho araw-araw at ginawa para sa mabibigat na operasyon, itong Isuzu Travis ay isa sa pinakamalakas na pagpipilian sa merkado ngayon. Sa Pilipinas, nagkakahalaga ang presyo nito mula sa 1.1 million hanggang sa 1.3 million pesos depende sa variant nito. Mitsubishi L300. Kapag pinag-uusapan ang mga sasakyang pangnegosyo sa Pilipinas, may isang pangalan na halos imposibleng hindi mabanggit, ang Mitsubishi L300. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi na ito ng buhay ng maraming Pilipino, negosyante mula sa maliliit na tindahan hanggang sa malalaking distribution business. Napatunayan ng L300 na isa itong sasakyang kaya magtrabaho araw-araw at tumagal sa hirap ng operasyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit tinawag itong hari ng maliliit na negosyo ay dahil sa kombinasyon ng tibay, pagiging praktikal at mababang gastos sa pagmamay-ari nito. Hindi ito ginawa para sa luho kundi para sa isang malinaw na layunin, ang tumulong sa negosyo na makapaghatid ng produkto at kumita ng mas efficient. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy itong pinipili ng maraming Pilipino ay ang napakatagal nitong reputasyon sa bansa. Maraming unit ng L300 ang ginagamit pa rin kahit ilang taon o dekada na ang lumipas. Patunay na kaya nitong tiisin ang araw-araw na trabaho basta't maayos lang ang maintenance. Ang isa pang malaking advantage ng Mitsubishi L300 ay ang madaling maintenance nito. Dahil napakarami ng L300 na tumatakbo sa Pilipinas, halos lahat ng mekaniko ay may karanasan sa pag-aayos nito. Madaling humanap ng pyesa mula sa engine components hanggang sa body parts nito. Kaya mas kaunti ang panahon na nawawala ang sasakyan sa operasyon. Kaya naman para sa isang negosyante, mahalaga ang bawat araw na ginagamit ang sasakyan dahil direktang konektado ito sa kita. Kaya ang isang sasakyang madaling ayusin at hindi nangangailangan ng komplikadong maintenance ay malaking kalamangan.
Pagdating naman sa trabaho, isa sa pinakamalakas na katangian ng L300 ay ang mataas nitong payload capacity. Kahit compact ang sukat nito kumpara sa malalaking truck, kaya nitong magdala ng maraming produkto na kailangan ng iba't ibang negosyo. Dahil dito, naging paborito ito ng mga gumagamit sa construction supplies, gulayan, agriculture, hardware business o mga meat at frozen products. Isa rin sa dahilan kung bakit praktikal ang L300 ay ang versatile na disenyo nito. Maraming available na body configuration tulad ng van type, aluminum van, drop side at iba pang customized setup depende sa pangangailangan ng negosyo mo. Dahil dito pwedeng iangkop ang sasakyan sa iba't ibang klase ng hanap buhay. Sa loob ng cabin makikita ang isang simpleng disenyo na nagkatuon sa functionality. Mayroon itong mga pangunahing gagamitan tulad ng air conditioning, power steering at komportableng driving position para sa mga driver na gumugugol ng maraming oras sa kalsada. Ang pagiging simple nito ay isa rin sa dahilan kung bakit mas madali itong alagaan kumpara sa mas komplikadong commercial vehicles. Isa pang malaking factor ay ang resale value nito. Dahil mataas ang demand ng L300 sa second-hand market, mas madali itong ibenta kung sakaling mag-upgrade ang negosyo sa mas malaking sasakyan. Ngunit tulad ng ibang sasakyan, mayroon ding ilang isyu o limitasyon ang Mitsubishi L300. Una, dahil matagal na ang platform nito at nakatuon sa pagiging praktikal, hindi ito kasing moderno ng ibang bagong commercial vehicles pagdating sa teknolohiya at advanced safety features. Kung ang hanap ng marami ngayon ay high-tech features, maaaring may kulang ito kumpara sa mga bagong modelo. Pangalawa, ang comfort level nito ay mas nakatuon sa trabaho kaysa sa pagiging premium. Kapag walang karga, maaaring makaramdam ng pagiging matagtag lalo na sa hindi magandang kondisyon ng kalsada. Pangatlo, dahil maliit ang body nito kumpara sa mas malalaking truck, may limitasyon din ito sa sobrang bigat o sobrang daming kargamento. Hindi ito dapat abusuhin sa pagkarga dahil maaaring makaapekto ito sa suspensions, gulong at iba pang bahagi ng sasakyan. Gayunpaman, ang limitasyong ito ay hindi naging hadlang upang manatiling isa ang Mitsubishi L300 sa pinakamabentang utility vehicles sa Pilipinas ngayon. Sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang pagtitipid, pagiging praktikal sa negosyo, ang L300 ay patuloy na pinipili dahil sa nabibigay nito ang tatlong mahalagang bagay: matibay na performance, mababang maintenance cost at kakayahang kumita para sa may-ari. Sa Pilipinas, ang presyo nito ay nagkakahalaga sa estimated price mula 890,000 hanggang sa 1,100,000 pesos. Hyundai H100, ang modernong katuwang ng negosyong nangangailangan ng lakas at komportableng biyahe. Sa pagpili ng sasakyang pangnegosyo, hindi lamang tibay at kapasidad ng karga ang mahalaga. Para sa maraming negosyante, mahalaga rin ang comfort ng driving, tipid sa gasolina at kakayahang bumiyahe ng malayo ng hindi gaano nakakapagod. Isa sa mga sasakyang nag-aalok ng magandang balance sa pagitan ng trabaho at kaginhawaan ay itong Hyundai H100. Itong Hyundai H100 ay naging kilalang pagpipilian ng ilang negosyo sa Pilipinas dahil sa kombinasyon ng malakas na diesel engine, praktikal na disenyo at mas modernong cabin kumpara sa ibang tradisyonal na utility vehicles. Ito ay ginawa para sa mga negosyong nangangailangan ng sasakyang kayang maghatid ng produkto araw-araw habang nagbibigay pa rin ng mas komportableng karanasan para sa driver. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng maraming negosyante ang Hyundai H100 ay ang matipid nitong diesel engine. Sa isang negosyo kung araw-araw ang biyahe, malaking bahagi ng gastos ang fuel consumption. Ang H100 ay idinisenyo upang magkaroon ng magandang balance sa pagitan ng lakas at fuel efficiency. Kaya nagiging praktikal itong gamitin para sa regular na delivery at transport operations. Bukod sa pagiging matipid, kilala rin itong H100 sa pagkakaroon ng malakas na makina na kayang humawak ng iba't ibang uri ng trabaho. Hindi lamang ito para sa magaang na biyahe. Kaya nitong magdala ng mga produkto at gamitin sa mahabang ruta, lalo na kung maayos ang maintenance at hindi lumalampas sa tamang kapasidad ng karga. Isa sa mga bagay na nagbibigay dito ng advantage kumpara sa ibang utility vehicles ay ang mas komportableng cabin design nito. Dahil mas nakatuon ito sa driver experience, mas bagaang ang pakiramdam sa mahabang biyahe para sa mga negosyong may regular na provincial deliveries o maraming oras sa kalsada. Malaking tulong ang mas maayos na seating position, mas magandang visibility at mas komportableng driving environment. May mga pangunahing features ang Hyundai H100 na tumutulong sa araw-araw na operasyon tulad ng air conditioning, power steering at practical na layout ng cabin. Ang ganitong mga kagamitan ay mahalaga lalo na sa mga driver na gumagamit ng sasakyan ng ilang oras sa bawat araw. Pagdating naman sa negosyo, isa sa mga lakas ng Hyundai H100 ay
ay ang versatility nito. Maaari itong gamitin sa iba't ibang industriya tulad ng logistic business, wholesale delivery, restaurant supply, cargo transport. Ang disenyo nito ay nagbibigay rin ng sapat na cargo space para sa iba't ibang klase ng negosyo. Maaari itong i-customize depende sa pangangailangan tulad ng closed van setup para sa proteksyon ng produkto o iba pang mga cargo applications. Isa rin sa dahilan kung bakit tinitingala bilang alternatibo sa mga sikat na utility vehicle ay ang pagbibigay nito ng modernong driving experience. Para sa mga negosyanteng gustong magkaroon ng sasakyang pangtrabaho ngunit ayaw isakripisyo ang comfort, nagiging magandang opsyon itong Hyundai H100. Ngunit tulad ng ibang commercial vehicles, meron din itong mga issue na dapat mong isalang-alang. Una, kumpara sa mas mga sikat na modelo tulad ng Mitsubishi L300, maaaring hindi kasing lawak ng availability ng pyesa ng ilang mga lugar, lalo na sa malalayong probinsya. Bagamat may mga available na parts at service centers na ito, mas marami pa rin mga mekanikong sanay sa mga mas matagal na ginagamit na commercial vehicles. Pangalawa, ang resale value nito ay maaaring hindi kasing taas ng ilang kilalang Japanese competitors. Sa negosyo, mahalaga rin ang halaga ng sasakyan kapag oras na para mag-upgrade o mabenta. Pangatlo, depende sa paggamit at kondisyon. Maaring mas kailangan ng maingat na maintenance ang ilang bahagi nito upang panatili ang magandang performance, lalo na kung ginagamit sa may bibigat at araw-araw na biyahe. Ganun pa man, hindi maikakaila itong Hyundai H100 ay isang praktikal na pagpipilian para sa mga negosyanteng naghahanap ng mas modernong utility vehicle na may magandang kombinasyon ng lakas, tipid sa diesel at comfort. Nagkakahalaga ang presyo nito mula sa estimated price na 1,136,000 hanggang sa 1,336,000 pesos. Toyota Tamaraw. Kapag pinag-uusapan ang sasakyang naging bahagi ng buhay at negosyo ng mga Pilipino, isa sa mga unang pumapasok sa isip ng marami ay ang Toyota Tamaraw. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ito ng pagiging matibay, praktikal at maasang sasakyan para sa mga pamilyang Pilipino at maliliit na negosyante. Ngayon muling bumalik ang pangalan ng Tamaraw sa isang bagong generation. Mas moderno, mas efficient at mas angkop sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Ngunit nananatili pa rin ang pangunahing layunin nito, maging isang matibay at katuwang na mga Pilipinong naghahanap ng sasakyang kayang gamitin para sa negosyo. Ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naakit sa Toyota Tamaraw ay ang reputasyon ng pangalan nito. Ang dating Tamaraw ay nakilala dahil sa tibay, simpleng maintenance at kakayahang magtrabaho sa iba't ibang kondisyon ng kalsada sa Pilipinas. Kaya naman marami ang umasa na dala pa rin ng bagong modelo ang parehong katangian ng nagpasikat sa pangalan nito. Isa nga sa pinakamalaking bentahe ng bagong Toyota Tamaraw ay ang pagiging isang flexible commercial vehicles. Hindi lamang ito isang simpleng sasakyan para sa personal na gamit. Maaari itong iangkop sa iba't ibang uri ng negosyo. Pwede itong gamitin bilang delivery vehicle, cargo transporter, service vehicle o business utility vehicle depende sa pangangailangan ng may-ari. At para sa mga negosyante, malaking bagay ang ganitong flexibility dahil hindi na kailangan bumili ng iba't ibang sasakyan para sa bawat gawain. Isang unit lamang ay maaaring magsilbi bilang katuwang sa operasyon ng negosyo. Isa sa mga inaasahang dahilan kung bakit ito pinipili ng marami ay ang matibay na engineering ng Toyota. Kilala ang Toyota sa paggawa ng mga sasakyang may magandang reliability record at madaling alagaan. Para sa mga negosyante, mahalaga ang isang sasakyang hindi madalas nakatenga sa talyer dahil ang bawat araw na walang operasyon ay maaaring maging dagdag sa gastos. Pagdating sa practicality, malaking advantage din ang Tamaraw dahil idinisenyo ito para sa working environment ng Pilipinas. Ang mataas na ground clearance, matibay na body construction at idinisenyo para sa kargahan ay malaking tulong sa mga gumagamit nito sa iba't ibang lugar, mula syudad hanggang probinsya. Sa usapin ng negosyo, maaaring maging angkop ang Toyota Tamaraw para sa food distribution, agricultural business, retail delivery, construction support, at courier. At isa rin sa mga inaasahang magugustuhan ng mga gumagamit ay ang posibilidad ng iba't ibang body configurations. Dahil commercial vehicle ito, maaaring magkaroon ng iba't ibang setup tulad ng cargo body, utility body at iba pang conversions na babagay sa negosyo ng may-ari. Sa loob ng cabin nakatuon ng Tamaraw sa pagiging praktikal, ngunit nagbibigay pa rin ng mga modernong kagamitan para sa driver. Kabilang dito ang pangunahing comfort features tulad ng air conditioning,
mas maayos na driving position at mga city features na inaasahang naaayon sa kasalukuyang pamantayan ng sasakyan. Ngunit tulad ng ibang sasakyan, meron din itong mga issue na dapat tingnan. Una, dahil ang pangunahing layunin nito ay trabaho at negosyo, maaaring hindi ito kasing komportable na mga passenger vehicle o premium vans. Ang priority kasi nito ay tibay at functionality kaysa luxury ride. Pangalawa, bilang isang bagong modelo pa lamang sa merkado, maaaring kailanganin ng panahon upang makita ang pangmatagalang performance nito sa totoong kondisyon. Bagamat malakas ang reputasyon ng Toyota, iba pa rin ang karanasan kapag dumaan na ito sa maraming taon ng commercial operations. Pangatlo, maaaring hindi ito ang pinakamurang opsyon para sa lahat ng negosyo, depende sa variant at presyo. May mga gumagamit na maaaring ikumpara ito sa mga matagal ng subok na utility vehicles tulad ng L300 o iba pang commercial models na may established ng aftermarket support. Ganon pa man, ang malaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang interesado sa Toyota Tamaraw ay dahil pinagsasama nito ang isang kilalang pangalan, modernong disenyo at layuning maging praktikal na partner ng negosyo. Ang presyo nito sa Pilipinas ay nagkakahalaga mula 1 million hanggang sa 1.1 million pesos depende sa variant nito.